Hello, good day everybody. Today, June 30, lilipad kami papuntang Hong Kong. Decided to have a quick 5 days vacation sa Hong Kong. It's a way of celebration para sa dalawa naming anak na graduate this year. Ready na nga si Miko na naka-mini wheelchair para hindi magwala. Si Mojo na hindi rin pwede mapagod kaya naka-stroller. At si Matt na first year high school na. And our eldest Moises at ready na rin si Mommy. And Ate Rome is also with us. At syempre ako na nag-book ng lahat ng itinerary namin for this 5 days vacation. We actually book a premium economy sa PAL going to Hong Kong. Pero wala tong access sa lounge, pero kapag PAL ang ticket mo, pwede ka namang magbayad, mag-walk-in doon sa lounge nila. I think we already tried all the lounge dito sa Terminal 1. Pero itong masasabi ko na pinakamagandang lounge talagang mabuhay ng Philippine Airlines. May complete buffet at meron ding siomai. 2 hours pa kami maghihintay kaya bagsak ng mag-ina. Very comfortable naman talaga magpahinga dito sa lounge nila. This is how the premium economy looks like. Sa likod ka ng mga naka-business class. Pagdating sa upuan, mas maluwag ang legroom. Kaya naman komportable ang mga kids ko, lalo na si Miko. Our Miko is our special son at gustong-gusto niya talagang sumasakay ng eroplano. We book our ticket by booking.com. And in the same platform, pwede kang mamili ng seats mo pero meron to mga additional costs. At komportable naman. Ang problema lang ang layo ng siya. Ito, nakababa na kami sa Hong Kong, 12 noon exactly. First time to hindi kami na late. Pero dahil sobrang laki ng airport nila, kailangan namin mag-train papuntang immigration. Actually, nakaka-experience lang kami ng train kapag nagta-travel kami abroad. Kaya sa ganitong simpleng bagay, tuwang-tuwa na kaming lahat. Actually, nai-ready namin lahat, pati e-travel namin at nakahanda na rin ang ballpen namin for travel declaration. Pero surprisingly, dito sa Hong Kong, wala na. Diretso ko na sa immigration. We booked to VIP Alphard para i-pick up kami sa airport papunta sa aming hotel. Kaya masaya ang kids dahil komportable ang upuan nila papuntang hotel. The last time pumunta kami dito, way back 2023. At sa Disneyland Hotel mismo kami nag-check. Pero medyo na boring kami doon kaya gusto namin umikot sa city. Kaya we book Hyatt Hotel inside Kowloon Sea. Dahil avid fan si Moises ng Golden State. Sabi niya dito na sa San Francisco na daw kami. Pero ang pinaka masaya dito, syempre yung presidente ng bahay. Our special son, no? Chillax si Miko. Na walang ginawa kundi maghanap ng pagkain at humiga. May get 1 hour din yung driving papunta dito sa city. Hindi pala kami kasa sa isang Alphard kaya nasa kabila si Jose. Medyo napagod din yung dating namin dahil 3 p.m. pa yung check-in namin. This is Hyatt Hotel at nasa loob ito ng K11 Mall. Kaya maghihintay pa kami ng mahigit 1 hour at syempre kung anong gagawin namin, maghahanap kami ng kakainan. At gustong-gusto ni Miko yung ganung idea. Nakakatuwa talaga yung disiplina na binigay ng asawa ko sa mga anak namin. Sobrang saya namin pagkasama mga anak namin dahil talagang nag-uusap at nagkukwentuhan kami. Anong technique? Bawal ang gadgets. Medyo may maliit na problema lang. Kung kailan magta-travel kami, doon pa na-injured din pa ako. Pero lahat titisen, syempre, kasama namin ang pamilya namin. Sobrang effective na hindi addict yung mga anak namin sa gadget. Over the dining table at kahit naglalakad kami, sarap makipagkwentuhan talaga sa kanila at mag-picture-picture. Kaya ang goal namin mag-asawa, ima-maximize namin yung childhood. Tomorrow, Disneyland kami.